Kami ay mga estudyante, ano ang aming mga karapatan? Sa Universal Declaration of Human Rights, no, isa sa batayang karapatan ng bawat tao ay ang karapatan sa edukasyon. Sinasabi pa ang karapatang ito ang batayan ng iba pang karapatan, sapagkat kung walang edukasyon, mahirap mong ipaglaban ang iyong iba pang mga karapatan. Pero nakakapagtaka nga na 1948 yung Universal Declaration, pero pagkatapos nun wala ni isang summit tungkol sa edukasyon. Ang kauna-unahang malaking summit ay 1990 sa Thailand, na nagkasundo kasama ng Pilipinas, ang mga iba't ibang bansa na sa loob ng 10 taon dapat lahat ng gustong mag-aral ay dapat makapag-aral, kahit man lamang sa tinatawag nating batayang antas, no, grade 1 to grade 6, no. Noong 2000 tagilid, hindi abutin, kaya nag-meeting uli sila, o sige, minsan pa, deklarasyon na naman. Pero sabi na, dagdagan natin, wag na lang 10 taon, ginawang 15 taon, by 2015. At sabing by 2015, lahat ng mga nais mag-aral ay dapat makapasok at makatapos kahit man lamang sa batayang antas ng primary education. So pinagsama-sama na lahat yan. So tinatawag nga Education for All 2015, EFA. Ngayon, katanungan kamusta? Good news. Noong mga nakaraang panahon, 98%, 98% ng sa 7 anyos na bata, nakakapasok naman sa grade 1. Ang susunod, ilan ang nakakagraduate ng grade 6? 68 lang. Ilan ang nakakagraduate ng high school? 48 lang. So, kulang pa sa kalahati ang nakakagraduate ng high school. So, yun ang isang hamon. Ang tanong paano gagawin yan? Kung maghihintay ka na bawat bata ay makakatapos lamang pag nasa loob siya ng isang silid-aralan, eskwelahan, may struktura, ay maghihintay tayo ng siyam-siyam. Kaya, ang maganda naman sa Pilipinas, maliban sa yung tinatawag na school-based education, nagdi-develop rin ng ibang pagpamamaraan ng edukasyon, tinatawag na alternative learning system, alternative delivery mode. So, ang huling katanungan na ganito ay may karapatan man, ay sino ang may responsibilidad para mangyari ang karapatan ito. Ayon sa international na kasunduan, bagamat lahat tayo may responsibilidad, ang pangunahing responsibilidad para at least man lamang yung basic education ay mabuksan o magkaroon ng pagkakataong pumasok ang sino mang nais mag-aral, yan ay pangunahing responsibilidad ng gobyerno, ng pambansang gobyerno. Sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng devolution, kaya may papel na rin ng local na government, pero yung central government pa rin. At ayon na rin sa international standards, sana 6% ng ating gross domestic product, yung buong ekonomiya, sana 6% nasa edukasyon. At sana 20% ng ating national budget ay nasa edukasyon. Tapos siguro, ang panghuli na lang, pangunahin siyempre, responsibilidad ng gobyerno, pero karapatan at responsibilidad nating mamamayan, lalo na mga magulang, pero lalo na kabataan mismo na laging singilin ng gobyerno, sabihin, uy, gawin naman nyo ito. Pangako sa konstitusyon, dapat pinakamalaki nyo ito, budget sa edukasyon. Kung hindi man sa ating henerasyon, sa susunod na henerasyon, talagang maging tunay na at ganap ang karapatan ng edukasyon para sa lahat. Ngayong alam mo na ang iyong karapatan, may magagawa ka na. Gawin mo!